So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo kung gaano po ka-importante at bakit importante ang mga bagay na pinapakita ko po sa inyo or sinasabi ko po sa inyo na dapat meron tayo sa ating tindahan. Unang-una po ay itong ating, ano ba tawag nito? Price tag ba to? Price tag kasi tawag ko dito kaibigan. Napaka po importante po nito. Katulad ngayon, naglalagay po ako ng presyo. Tingnan nyo. Kasi nga, kararating lang namin ni Francis galing sa Gesano Supermarket, Fiesta Mall, at naggrocery po kami. So, ito po, nag-check na ako ng presyo ngayon. Ayan. So, base dito kaibigan, 20% po kasi ang patong ni Ate GB. So, chinecheck ko po sa resibo yung kapital, yung puhunan, and then, of course, hindi mawawala yung ating calculator na tingnan nyo. Medyo marumi na talaga. Ang tagal na ito kaibigan. Matagal, ilang years na rin po ang calculator na ito. Again, very useful po ang calculator. No? Pag may bumibili, kinikwenta natin kung magkano yung babayaran ng ating customer. Ang syempre, dito kaibigan, nagche-check tayo ng presyo at gamit yung calculator. Ayan. So, ito ginagamit ko kaibigan. Kunwari, for example, 20 yung puhunan. Ayan, then 20% ang patong ni Ate GB. Ayan. So, pag 20 ang puhunan, 4 pesos ang dagdag natin. So, 4 pesos na tubo plus 20 na puhunan mga kaibigan. Ayan. So, ang produkto ay magiging 24. Ito ang gamit ng calculator kaibigan, no? At pang kwenta kaibigan talaga. Ayan, kasi naman hindi naman talaga tayo masyadong matalino sa math. At pagkatapos ko makwenta dito kaibigan yung capital, dito kaibigan, no, capital, puhunan natin, plus the tubo, kinakwenta ko gamit ang calculator. Ngayon, sinusulat ko dito. At pagkatapos isulat, ayan, ididikit dito. So, napakahalaga po nito, dear friends. Tingnan nyo, no? Napakahalaga ng price tag, no? Price tag ba tawag dito? Ayan. So, hindi naman talaga kasi natin ma-memorize lahat ng presyo. So, kailangan talaga ay may price tag, o diba? Kaya, pag nakalimutan natin, okay lang kasi nga may mga price tag. At ito pa, pag hindi tayo yung nakabantay, kasi siguro mamalingki tayo or may ginagawa tayo, iba yung nagbabantay, katulad kay Francis. Hello, Francis! Shout out! So, si Francis kaibigan, noon na wala pang price tag ang mga paninda ko, palagi niya akong tinatawag kung nasa kusina ako or nasa kwarto ako, sasabi niya, magkano ba ang bayudan? Palagi siyang sumisigaw. Magkano ba yung kujisan? Magkano yung Del Monte tomato paste? Kasi noon kaibigan, hindi ako naglalagay ng price tag. So ngayon, comfortable na si Francis na magbantay sa tindahan kasi may mga presyo na po. So again, napakahalaga po nito kaibigan. Kailangan meron ka nito. Noon kaibigan, sinusulat ko lang po. Gamit ito kaibigan, marker. Sinusulat ko po ang presyo dito yung sa mga dilata. Sinusulat ko po. Pero, minsan hindi talaga maiwasan yung presyo mag-iba. Most of the time magtataas yung presyo. Anong gagawin mo? Nakasulat na, sinulatan mo na ng marker na may presyo na dito, mapasatan pa kabisaya, sinulatan mo kaibigan, so hindi na yan mabubura, di ba? Mabuti pa itong price tag, kasi pag magbago yung presyo, didikitan mo lang ng bagong presyo dito sa ibabaw, di ba? Ito hindi na mabubura kaibigan, ito yung gamit ko, no, hindi na mabubura. Ito okay lang, didikit na lang na bagong presyo, di ba? So mahalaga talaga kaibigan ang price tag. At syempre, yung ating calculator. Kasi naman kaibigan, no? Siguro walang tindahan ang walang calculator. Excuse me, Francis. Sorry po kaibigan, hanggang ngayon inuubo pa rin po si Ate GB. So walang tindahan kaibigan ang walang calculator, no? Siguro 100% kailangan natin yung calculator. Lalo na marami yung bibilhin, no? Binibili ng ating customer, ng ating suki. At ito pa kaibigan, no? Hindi mawawala. Hindi rin mawawala kaibigan yung ating listahan. Ayan, whether we like it or not, may mga tao talagang uutang sa ating tindahan. At ako kaibigan ay nagpapautang talaga. Ito yung listahan ko sa second quarter, last quarter, no? Sa year na ito, 2024 kaibigan. Tingnan nyo, malapit na rin ito mapuno. So, marami nagsasabi hindi sila nagpapautang dahil nakakalugi daw ng negosyo. Well, depende na yun kaibigan. Pag hindi kayo maglagay ng limitation o basta-basta kayo magpapautang, ay syempre, dear friends,
malulugi talaga kayo. Kaya bago kayo magpautang, alamin nyo muna kung sure ba na magaling, maganda mabayad ang taong o utang sa iyo bago mo pautangin. Okay. Ayan, may nagawa na ako ng video kaibigan no, kung anong dapat natin gawin bago tayo magpautang para tiyak hindi malugi yung ating negosyo. Again kaibigan ha, price tag, napaka-useful nito sa ating tindahan. Listahan ng utang. Napaka-useful kaibigan. At syempre, kanang sinabi ko kanina, calculator. Ay, sorry. May ubo pa kasi si Ate GB kaibigan. Ito kaibigan, gunting. Napaka-useful ng gunting the friends. Ayan, pag buhay bumili, ayan, igugupit natin, di ba? Kasi most of the time kaibigan tayo, pag hindi tayo gamit ng gunting, tulad dito, hindi tayo maggamit ng gunting, kamay lang, daliri lang, malaki po ang tendency na mapupunit. Ayan, pag mapunit, mabutas, hindi nabibili ni customer. So mapipilitan tayo na ang gagamit no ng produkto. Kaya kaibigan, napaka-importante ng gunting. Kaya kung may tindahan ka, isali mo ito kaibigan sa mga bagay na dapat meron ka. Kagaya kanina no, yung price tag, calculator, at saka ito gunting kaibigan. Ayan. At mga ballpens, hindi mawawala yung ballpen. 'Di ba? Ano ba tong alam naman na natin siguro no kung anong gamit ang ballpen no, ay pansulat kasi nga nagpapautang si Ate GB kaya kailangan ko ng ballpen. Ikaw kaibigan, kung hindi ka nagpapautang, di pwede rin wala kang ballpen. Ayan, gamit na gamit ni Frances ang stapler. Ayan, di ba? Oh. Stapler ba yan? Ayan, hindi pala stapler. Ayan, ano yan? Wait, ticket puncher pala, sorry. Akala ko stapler, ticket puncher. Pambutas. Saan ka baba? Para siyang conductor sa bus, mga kaibigan. Ha? Sorry, naubo na naman. Ayan, pakita mo para Francis anong gamit ng ticket puncher. O, di ba? Sana all. Ayan, para ilagay dyan. O, di ba? Doon, kaibigan, ang ginagamit ko po ay ito, karton tsaka stapler. Staple ko dito yung mga chichirya. Ngayon, hindi na. Ayan, nakasave ako sa stapler. Ano to? Bala sa stapler. Nakasave ako kaibigan kasi hindi na kailangan ng stapler. Butasan lang yung mga chichirya at ilagay na dito. Ito kaibigan na very useful rin no. Importante rin na magkaroon ka nito kaibigan no. Lalagyan ng mga junk foods at hindi lang junk foods. Kahit ano mga pwedeng isabit kaibigan. Again no, ticket puncher. Napaka-importante kaibigan. Ito pang other use ng ticket puncher. Papakita ko sa inyo. Sorry po mga kaibigan ha. May ubo pa talaga ako at sipon. Ang ibang gamit ng ticket puncher ito kaibigan. O di ba? Ayan. So binuputasan ko ito mga sabon bago ko ilagay dito. Yon yung gamit ng ticket puncher. Noon kaibigan, hindi ako gumagamit ito. Ito kaibigan, hook. Ayan, hook kaibigan. Napaka-importante ng hook ito ha. Noon kaibigan, ang gamit ni Ate GB ay thumbtacks. Ayan. So, thumbtacks ang ginagamit ni Ate GB. Nilalagyan ko ng thumbtacks tapos, ayan, dito, ididiin ko. Naka-thumbtacks na yan. Pag may bumili, kukunin ko no, from the thumbtacks pack. Ang mangyari, pag tapos kukunin ito, yung thumbtacks, matitira dito. So, kukunin ko na naman yung thumbtacks. At again, pag nakabili ako ng another produkto, gagamitin ko ang thumbtacks, diin na naman. Diba? Marami tayong gawin. Maraming gawain kaibigan. Kaya naisip ni Ate GB na gumamit ng hook. Ayan, safe pa yung ating daliri kaibigan. Hindi tayo masasaktan. Ayan, kartolina 10 pesos na white, color 12. O diba? Marami ako nakikita kaibigan ng mga kasamahan ko sa negosyong sari-sari store. Thumbtacks pa rin po ang gamit nila. Which is yun yung gamit ko for more than 10 years or 15 years. Ngayon kaibigan ko, hindi nyo na itatanong, 22 years na po yung ating tindahan. Just imagine mga kaibigan ha. Ito, kung thumbtacks ang gamit mo, ilagyan mo ng thumbtacks tapos idiin mo dito. Minsan, masamad pa tayo, bisay, masaktan tayo, magdudugo pa yung ating daliri kaibigan no, dahil yung thumbtacks minsan lumalabas sa ulo niya. So for example, ito kaibigan, kung wala kang hook, thumbtacks ang gamit mo, i-thumbtacks mo ito dito, pak! O diba, thumbtacks na yan. Pag mo bibili, kukunin mo. Matitira ang thumbtacks dito. Tapos, pag may ma-display ka na naman, kukunin mo yung thumbtacks, i-thumbtacks mo ulit. Diba? Doble ang trabaho. Itong hook,
Andyan lang yan, permanent lang yan. Bubutasan mo lang ito gamit ang ticket puncher. Ayan, tapos ilagay mo. Kung may bumili, kukunin mo. O diba, kung thumbtacks, maraming trabaho. O diba, nandito pa rin yung hook. Ayan, kung mag-display ka na naman, lagay na naman. O, mas maganda gamitin ang hook, kaibigan, kaysa thumbtacks. Hindi ka pa masasaktan, hindi masasaktan yung daliri mo, at hindi ka palaging kuha ng kuha. Diba? Mas comfortable si thumbtacks, kaibigan. Sorry, mas comfortable si hook. Sorry, dear friends. Ang inuubo talaga si Ate GB. Hanggang ngayon, may sakit pa po si Ate GB, ha? Ay. My goodness, Princess, inuubo na talaga ako. Marami na akong nainom na gamot, mga kaibigan, no? Comfortable. Ito, kaibigan, stapler. Gamit na gamit po ito ni Ate GB. Pwede rin namang wala kayong stapler sa inyong tindahan, kaibigan. Pero kasi si Ate GB, may nagre-repack po ako ng mga paninda katulad nito. Yung mga gamis ko, nire-repack ko. Tingnan nyo, di ba? Nire-repack ko yung mga gamis, kaibigan, at kailangan ko ng stapler para ihang. Nakabitin kasi, no? So, para kay Ate GB, gamit ang stapler. Ayan. So, mga kaibigan, itong stapler, hindi naman talaga lahat gumagamit ng stapler. Kay Ate GB lang, gamit na gamit talaga ito. Kasi nga, ayan, mag-stapler kasi ako ng iba ko mga paninda. Again, katulad nitong mga gamis, ha, naka-stapler yan, kaibigan. Ayan, kaya gamit na gamit kay Ate GB yung stapler. And then, dear friends, ito pa. Ito mga drinking straw, kaibigan. Napaka-useful nito at itong plastic. Ang gamit ko po ay 4x10. Lalagyan po ito ng soft drinks, 12 ounce or 8 ounce, no? Ayan. Kasi may mga customers tayo na dadaan lang sa ating tindahan. So, alangan naman, ipapadala natin yung bote. Baka hindi na sa uli. O, diba? Kaya, sasabihin ko sa kanya, dito lang inumin o dadalhin mo. Pag sinabi ni customer, dadalhin ko po, Ate GB. Ayan. Mag-deposit ka or ilagay sa plastic. At syempre, pag nasa plastic, kailangan ng straw. Kaya kaibigan, pag ikaw ay may tindahan, nakahanda na yung plastic mo at saka yung straw. Ayan. Pag ikaw nagre-repack ng mga paninda, kailangan mo ng plastic, kaibigan. No? Nagre-repack ka ng asin, ng mantika, ng asukal. Kailangan mo ng plastic, kaibigan. So, huwag kalimutan ang plastic sa iyong tindahan at saka itong straw. Okay? Kasi may mga customers talaga ayaw nilang uminom direkta sa bote. Lalo na yung mga... Ano ba yun? May mga, ano tawag doon? Yung mga rust, Taya and Bisaya, kalawang. Kalawang, kaibigan. May mga buti po kasi na may kalawang. Of course, si customer, hindi sila iinom direkta sa bote pag may kalawang. Kaya kailangan mo ng straw. Napaka-importante ng straw, kaibigan. At mga plastic na ganito, hindi ko po tinatapon yung mga used na plastic, dear friends. Ito, hindi ko ito tinatapon, mga plastic ng candy. Kasi pag may bumili ng itlog, ilalagay ko dito. Pag may bumili ng tuyo, ilalagay ko dito. So, i-recycle nyo, kaibigan. Huwag nyo itapon ang mga plastic ng candies katulad nito. Ayan. So, hindi ko sila itinatapon, kaibigan. Inire-recycle ni Ate GB. Yan. Yung mga bagay na yan, kaibigan, dapat meron tayo sa ating tindahan. Okay? So, napakasimpleng mga bagay, pero alam ko, some of you, kaibigan, wala. No? Siguro, some of you, walang ticket puncher. Asa yung ticket puncher, Francis? Oh my God. Kaibigan, wala daw laman. Ayan, masabi pa, buy 6, 1 free, pero walang laman. Walang laman, kaibigan. Ayan, na-scam si Ate GB. Buy 6 plus 1, pero yung isa walang naman. Sorry po, naubo na naman ako. Again, kaibigan, napaka-importante ha. Sa mga gumagamit pa ng thumbtacks dyan, ayan, mag-change na kayo. Huwag na thumbtacks ang gamitin nyo. Ito na hook at saka ticket puncher, kaibigan, no? Hook at saka ticket puncher. Napakahalaga po nito, mga kaibigan. Huwag nyong kalimutan ang sinabi ni Ate GB. Hook at saka ticket puncher. Napaka-importante. Sinasabi ko talaga ito kasi marami ako nakikita mga kapwa ko sa restaurant owner, nagvi-video, nagva-vlog, thumbtacks pa rin ang gamit. Ayan, dapat ito, kaibigan, dahil napaka-useful nito. Ayan, pinapawisan na si Ate GB, no? Ayan, na-off ko kasi yung electric fan, kaibigan. Ay, nakalimutan kong i-on. Nagmamadali kasi tayo. Ayan, makalat, kaibigan. Don't mind kasi po. Maraming resibo. Mga resibo po ito, kaibigan. Kasi nga, nag-grocery kami at namalingki. Maraming resibo si Ate GB. Ayun, kaibigan, na pinapakita ko na sa inyo ha, yung mga useful na kagamitan na dapat meron tayo sa ating tindahan.
Ayan, tingnan nyo ang tindahan ni Ate GB. Medyo maraming laman. Sure, mamaya, lalo pang magiging mas marami ang naman ito kaibigan kasi nga tayo ay nag-grocery na malingki. Si Francis ay nagdi-display pa. Ayan, masaya tayo. Thank you so much God. Meron tayong katuwang sa buhay. Ayan. So, okay ka lang Francis? Kasi ako nagbi-video kaibigan, siya yung nag-arrange ng aming pinamalingkit, pinag-grocery. Ayan, gamit na gamitin kaibigan. Gunting. Sorry po. Gunting. Tingnan nyo. Ay, naghanap si Francis ng gunting. Ayan, napakagamit talaga. Itong alpirin tawag sa amin kaibigan. Iwan kung anong tawag sa inyo. Alpirin dito sa Bisaya, alpirin. Gamit na gamit kaibigan kasi pag direkta kung gamitin yung ticket puncher dito sa mga ganito maliliit na sashi, mabubutas po sila. Pag maliit ang sashi kaibigan at ginamitan mo ng ticket puncher, mabubutas sila, masasayang dahil hindi na bibilhin ni customer. Kaya pag maliliit yung sachet, ang ginagamit ko ay alpirin. Ito po. Pero pag sachet na medyo malaki, katulad nito, pwede ang ticket puncher. Katulad nito, pwede ang ticket puncher. Pero pag ganito, alpirin talaga. Kasi naranasan ko na, experience ko kaibigan na hindi pa ko gumagamit ng alpirin. Ito mga Rexona, pagbutas ko sa itaas, talagang mabubutas rin ang nasa ilalim kaya hindi na bibilhin ni customer. Kaya alpirin kaibigan, napaka-importante rin. So, hanggang dito na lang muna, no? Hello Francis! Say bye-bye to my video, to my subscribers, our mga kaibigan sa Whitey World. And, hanggang dito na lang mga kaibigan kasi si Ate GB ay grabe, inuubo na talaga. Sana marami kayong natutunan sa video kong ito. At sana kaibigan, kahit hindi nyo nakita si Ate GB ngayon, kahit hindi nyo nakita, okay lang. Hindi talaga ako magpapakita ngayon kaibigan kasi si Ate GB ay may sakit. Pasensya na po ha. Sana gumaling tayo at kayong mga walang sakit dyan, alagaan nyo po yung sarili, no? Para hindi kayo magkasakit. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB kaibigan. Lagi nyo lang tandaan, parati ko sinasabi, hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta pa masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak sinso ang buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.